Okay, good day to all our viewers. This is your presenter this day, no other than Doc Jimel Alboro, in an interventionist and a naturopathic practitioner. Our topic this afternoon is all about hypertension. Allow me to speak in Cebuano because this presentation this day, somebody who requested us to speak in our local dialect is Cebuan language. Ang atong topiko, nagisgot kini may tungod sa hypertension. Ato ning isgutan tungod kay daghan sa atong mga silingan nga dunay problema sama ni ani. Aron sila matabangan unsaon nato nga ato ning ma-overcome ug ato kining matambalan pinaagi sa natural nga pamaagi sa kinaiyahan. Okay. What is the symptoms? Unsa may mga simptomas nga atong mabatyagan kung naa ta ani nga mga sakit? Usa ni ani headaches, chest pain, and shortness of breath, vomiting, dizziness, and blurred vision often asymptomatic. Usahay walay mga manifestation sa simptomas ang dunay problem sa hypertension mao nga dili ni siya nato angay kumpiyansahan kay kini siya nga sakit traidor ni siya nga sakit, no? Abi nato wala ta pero naa di ta. Mao ni importante nga atong masabtan. Unsa may mga boundary ani? Kung naa nata sa boundary sa stage 1, stage 2, normal, elevated, ato ning tunan. No, nindot ni siya nga ato masabtan unsay mga reading sa atong systolic and diastolic nga reading. Ang normal ani less than 120 and less than 80 sa diastolic nasa normal ang iyang status. Then kung elevated na 120, 129 or less than 80 nasa elevated ang iyang status. So maayo ni atong presentation kay naay makita nga visual. At least masabtan nato unsay mga stages kung asa na ta ani. Is 130, 139 gitawag na siya nga stage 1, high blood pressure. Ang iyang diastolic nasa 80 to 90 or 89. Then, ang high blood pressure, hypertension, stage 2, 140 or 90 ang iyang diastolic. Then, kung hypertensive crisis, kinahanglan ni og mga medical doctor, medical attention. At least 180 or higher than 120 nasa crisis na, no? Naa na ta sa crisis na situation. Kinahanglan na og kaning muadto na hospital. Then, unsa may mga causes nganong gataas man ang atong pressure, no? Kani sayon ra kay ni sabton kaning issue kay the moment ng atong blood vessels or ang atong mga kaugat-ugatan medyo doon na bara sa cholesterol, no? Gitawag ni siya nga atherosclerosis. Ang atong endothelial lining medyo no kipot na, no gamay na gyud pag-ayo tungod kay sa dugay nga panahon nag-create siya og build up sa cholesterol plaque nga mao hinungdan nga no kitid or no kipot ang atong agianas ng dugo. Kung hose pa ni siya sa tubig, kung ang simple lang ng illustration, kung yung pislito ng tumoy sa hose, so possible nga ang iyang gawa sa tubig kusog kayo pressure tungod kay dili naman normal ang iyang agianan, no? Mao ni siya. Ang atherosclerosis different from arteriosclerosis, no? Ang atherosclerosis build up sa cholesterol sa agianan sa dugo. Ang arteriosclerosis hardening sa arterial wall, no? Di na siya responsive ang imong arterial wall. No? Di na siya mag-accommodate sa volume sa blood. Okay. Atong tun-an ang mga causes nganong na high blood ta. Unsa may mga triggering factor ani. So importante gyud nga ato ning masabtan kay base gunya naatay mga lifestyle nga dili siya leading to health and leading to destruction. Mingon ang Bible nga there is a way
there is a way that seemeth right unto a man, but in the end it leads to destruction. So we need to understand our lifestyle, basing atong lifestyle, dili ni siya healthy. Number one, kaning aging, di man gyud nato ni malikayan kining pagtigulang kay padulong man gyud ta dito tanan, no? Pagkatigulang. Bisag moadto tag mga dermatologist, mga skin specialist aron lang gyud nga magpa-upgrade ta sa atong panit, no? Pabatak sa panit, pero ang atong panit, no, kung magkatigulang ta, birahon magyud na sa kunot, no, ang atong mga agianan sa dugo sa dugay nga panahon mo create gyud na siya og kaning build up sa cholesterol, no, plaque sa atong mga endothelial lining sa atong mga artery, sa atong mga agianan sa dugo. Mao ni siya ang mga triggering factor pod, no, ato ning sabton. Diha man kita padulong tanan. Pero mas dunay mga alkontra ani, no, kaning mga dunay alkontra ani. Then other cases like for example kaning stress, no, ang stress number one gihapon ning stress, no, maka-weaken na siya sa atong heart, sa atong balance sa atong lawas kaning stress. Importante nga ato ning likayan. Kaya ang Bible nag-auhag kanato nga ingon ang Bible 1 Peter 5:7, cast all your cares upon me for I care it for you. Ang Ginoo nag-auhag kanato nga atong i-unload ang atong stress kay siya nag-amuma kanato. Siya nagtagad sa atong panginahanglan. Mao ni importante. Then other nga mga contributing factor kaning not getting enough sleep, no? Dili siya normal ang atong tulog. Usahay sobrang daghang trabaho. Ang tulog makapawikin po ni siya sa atong heart, no? It harms your heart. O other nga mga cases kay hypertension man ta karon, so ato lang sa nalabyan. Pero daghan ni siya mga negative nga mga contribution ang tulog sa atong health. Importante na ang atong masabtan. Okay. Another factor kaning unhealthy eating habits, no? Dili healthy ang atong pagkaon. Mahilig ta siguro sa mga chicheria, mga fast food nga mga pagkaon, no? Tapulan kay ta muluto sa atong balay. So usa ni siya sa mga triggering factor. Mahilig ta sa karne, mga fatty foods, mga oily foods, no? So kay dili man gyud ta ng pagkaon healthy. That's why ingon ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food, because not all foods is asset. There is also liabilities. Naapoy mga liabilities. Another factor kaning atong heredity, no? Genetic factor. Mao ni importante kay di man gyud nato malikayan ang atong genetic nga napanunod sa atong mga parents. Pero kung ang atong lifestyle pareho sa lifestyle sa atong ginikanan, nga dunay sakit sa hypertension, dunay sakit sa diabetes, kung pareho ra pud tag lifestyle kay usara man ta kabalay, ang atong gikaon pareho sa ilang gikaon, so leading gyud ta muhatod gyud ni sa ato sa pagkakasakit, no? Importante nga i-change gyud nato ang atong lifestyle. Dili siya pareho sa mga lifestyle atong mga masakiton. Kay ato na gud na panaminan na sila nagsakit tungod sa ilang lifestyle tapos ato pang sundon, no? Musamot gyud na magsakit gyud ta, no? Another cases kaning contraceptives, no? Ang contraceptives triggering factor gyapon ni siya sa problem sa diabetes. Another case kaning mga vices, alcohol, tobacco, kaning tobacco, the moment na atong ma-inhale ang mga chemicals gikan sa cigarette smoke, no, na ay mga nicotine, carbon monoxide, benzopyrene, usa pa na nga mga tar, no. So kaning carbon monoxide makakos ni siya sa paglapot sa atong dugo, no. The moment nga atong dugo lapot plus naapay nicotine, no, ang nicotine makapagahi sa atong dugo, no. Mao ni usa ni sa mga kadaghanan sa mga gapanigarilyo dunay cases sa high blood, no. Dunay case sa hypertension. Mao ni ato gyud ni siyang i-abstain kani siya nga mga cases, kani siya nga mga lifestyle, mga causing factor. Another kaning too much sodium intake, no. Daghan sa atong mga pagkaon nga gusto kay nato kaunon like mga chicheria, tag-as og kaning MSG, no.
monosodium glutamate, dili siya healthy sa atong lawas. Then, kung magluto pa gyud ta, taas pa gyud ta mo, daghan pa gyud ato ibutang nga asin. Mao ni nga usahay magtula ta, parat kayo sabaw na lay, balod na lay kulang, dagat na. Mao ni importante nga ato na siyang i-change ang atong lifestyle, no? Ang atong pagkaon o tag-as na sodium content. In other cases, direkta moadto ta sa protocol, no? Your path to compliance, no? Kung gusto nimo ma-reverse ang imong sakit, ma-reverse nimo ang imong sakit nga hypertension, sayon lang. Imong i-reverse pod ang imong lifestyle, no? Ato ning kaganina ako naisgutan kadtong mga lifestyle nga dili siya healthy. Like for example, kay kaning reverse nga gitawag nato, reverse approach sa wrong nga lifestyle, atong i-correct ang atong lifestyle kay kaning gitawag nga reverse, no? Sa ang synonym sana opposite, antonyms, mao nay mga kanang kuano, pag sinabing dirty, no, ang opposite ana clean, no? Mao ni ato ning tunan. Kay like for example, kaning stress. Ang stress, ato lang yan ang stress. Kaya ang stress, number one, gina siya makatrigger sa atong problem, sa atong health problem. No? Mao na mga bata, wala na sila stress. Wala sila less ang ilang injury. Tungod kay, wala sila ka problema kung sa ilang lutuon pamahaw, paniudto, kung sa ilang ibayad sa kuryente. No? Pero kita nga mga parents, we are vulnerable sa stress. Mao na kita, vulnerable kayo sa mga sakit-sakit tungod kay stressful kay ta most of the time. Then of course kaning tulog, no? Importante ra bang gyud ang atong time management. Kung matulog ta kay kanang trabaho, kanunay ng trabaho permanente. Pero kung dili ta kabalo mag-control or di nato i-follow ang pagagulo sa atong lawas, panahon katulugon ta, no, ang atong lawas gapanawag na sa ato mo pahulay kay kanang katulugon, that is part of our biological needs. Kailangan ng ating katawan nga magpahinga. Kasi doon lang tayo nakakabawi sa atong sobrang trabaho sa tibok nga adlaw. Ato ra gyud inuman og mga caffeinated drinks, no? Kaning mga caffeine makakos og injury sa atong lawas, no? Makakos og palpitation, makakos og kaning maka-weaken sa atong immune system. Mao na nga matulog gyud sayo, no? Kita gayawat lang gyud ta nga mahuman gyud ang trabaho, mao nga ato na lang gyud bilaran, ato na lang gyud i-break ang balaod sa kinayahan, no? Instead ng trabaho mahuman, kitay unang mga matay, no? Mao ni importante nga ato gyud hatagan og panahon nga kita makapahulay, panahon sa ting katulog. Another, no, eating habits, no? Tangtangon nato tanan nga mga pagkaon nga nakakos og balatian sa atong lawas, no? Katong mga meat, no? Mga protocol ni nato sa protocol ha. Walay dairy, walay poultry, walay processed foods. Pag kanina akong isgutan, daghan kayong mga tao mutaas magtupong ang ilang kilay tungod kay dili nila gusto nga hilabtan ang ilang paborito nga pagkaon. Pero kung gusto gyud ninyo nga maka-overcome sa inyong mga sakit, kinahanglan nga inyo gyud ni siya i-abstain. Kay kana siya nga mga pagkaon maunay muhatod kanimo ngadto sa imong lubnganan. Importante nga di gyud nato patughan ang atong lawas, ang atong sakit sa iyang paborito nga pagkaon o sa iyang paborito nga environment, no? Mao ni importante. Kaya ang atong gikaon mao na siya mga building materials nga ma-develop nga mahimong mga cells sa atong lawas, no? We cannot expect to have a healthy body without an adequate nutrition. Kung dili siya healthy ang atong gikaon, of course, dili po ta healthy. Tante, simple as that. So, kaganina akong gimension, i-reverse na to ang atong lifestyle sukwahi sa atong mga parents, no? Dili nato sundon ang ilang lifestyle. Okay, kani. So, di na ta mo gamit ani. Simple lang. Then atong biyaan ang mga vices, no? Ang bisyo nga di nato biyaan mao na lang gyud ang moinom og tubig nga daghan. Then other nga mga vices ato nang tangtangon. No? Salty foods, no? Ato nang i-abstain. Tangtangon nato na siya. Then dito sa mga supplement, no? Kinahanglan nato og mga supplement para ma-maintain nato ang atong health.
no? Unsa may mga benefits kung mo take ta og vitamin C with bioflavonoids, no? At least mga 1,000 milligram to 5,000 milligram. Kini siya maka-maintinar sa atong maayong panglawas, especially sa atong blood vessels nga ma-improve ang potassium level aron nga makatabang nga ang sodium madiklag sa atong urine, no? Madiklag, no? Kay declagger man kaning vitamin C bitaw kanang tuyo bitaw kung magsawsaw sa kaning sudan sa tuyo parat man kaayo, so para ma-neutralize ang tuyo butang atong kalamansi, no? Kadaghanan sa mga food rich in vitamin C nabilong siya sa citrus family, no? Mao ni siya ang mga pagkaon na pwede nato siya lantakan og kaon para ang sodium sa atong blood iyang madiklag. Another nga supplement, vitamin E, no? Ang vitamin E gikinahanglan sa atong blood para dili mo demand og daghan nga oxygen ang atong dugo, no? Kini makapa-improve ni siya sa atong heart function kaning vitamin E, no? Makapanindot pod sa atong panit ang vitamin E. Another nga supplement kaning lecithin, no? Ang lecithin which decrease blood pressure by dilating blood vessels and preventing fatty deposits in the artery, no? Kinahanglan nato og lecithin, no? Pero ang lecithin di ay makuha nato sa mga beans family, no? Taas na sila lecithin. Kaning kuan, no? Sama sa suya, no? Taas na siya lecithin content. Naami ana kanang suya, no? Oh, then flaxseed, no? Flaxseed rich in omega-3, rich in fatty acid, no? Not just rich in omega-3 but great source of omega-3. Maayo ni siya kay kaning omega-3 mao ni siyang responsible para ang atong ugat magiging responsive, no? Mag-dilate normally. Kay mao ni siya responsible, no? Instead nga moinom ta og kaning mga losartan, amlodipine, no? Ang atong i-take kadtong mga foods, mga vegetable, mga beans nga rich in omega-3, no? So dili ko mo recommend og fish oil kay ang fish oil maka-trigger siya sa mga allergy, no? Kung doon may problem sa sinusitis, allergic rhinitis, bronchitis, tuberculosis, skin asthma, cough infection, psoriasis. So dili siya ideal sa dunay mga cases like allergy ang fish omega-3. So ang the best gyud nga omega-3 is plant-based omega-3. Okay? So, let's proceed. No? Kaning flaxseed, naami product nga available sa market. O kini kusog kay ni sa among mga client kaning flaxseed. Gitawag ni siya nga sticky coffee with turmeric and with charcoal, no? Kani powerful kay ni. At least you need to take 30 minutes before breakfast or 1 hour before bedtime. Kay kani siya nga coffee, gitawag ni siya nga sticky coffee, booster ni siya og melatonin hormone, no? Pag makainom ka ni before bedtime, nindot imong tulog. Kani siya nga coffee. And at the same time, maayo po ni siya sa indigestion, no? Sa digestion. Para ang atong paglibang normal. Then, maayo po ni siya sa dunay mga maintenance, no? Kadtong dunay problem sa insomnia, no? Ingon pa sa teacher, Dok, makatabang na siya sa kanang dili ka katulog kanang insomnia. Akong tubag ingon ko sa iya nga kanang dili katulog ma'am natambalan pag yun na siya. Ang dili matambalan kanang dili kamata, no? Importante nga makamata gyud ta. Pero ang importante kung unsaon nato nga ma-address nato nga ma-boost nato ang atong sleep hormone like melatonin hormone. Kani booster ni siya og melatonin hormone kaning flaxseed. Then another nga supplement coenzyme Q10. So maayo ni siya sa para dili mo taas ang atong blood pressure, no? At least 50 mg twice a day, no? Kaning akong gina-present sa inyo nga mga supplement, ang uban ani mga replacement ni siya sa inyong gina-take nga mga vasodilators, mga beta blockers, blood thinner, no? Mga replacement ni siya sa mga gina-take nato nga mga maintenance, no? Instead of using synthetic chemicals,
atong i-divert into mga natural nga mga chemicals, no? Another nga supplement, garlic, no? Garlic for health benefits. At least one piece, no? Usa lang ka piraso, hindi yung lobe. Isang piraso lang ng ahos every day. This is very effective. Magaling to siya sa mga cholesterol, magaling sa triglycerides, magaling sa LDL, magaling sa blood sugar, kung mataas yung ating blood sugar. So kung atong batasanon nga everyday mo take the garlic on daily basis, mo normal gyud ang atong blood index, no? Mo normal ang atong blood chemistry. Okay. Then distilled water, of course. Distilled water is very useful, no? About 15 glasses a day. Kung doon ako yung mga kliyente nga doon ay maintenance, I encourage them to take at least 3 liters a day. Kaya importante kayo ni. Especially kung kayo mag-maintenance on daily basis. Unya, underdose mo tubig, no? Kinsa may mo diklag sa mga poison na namilit sa imong organ. Kinsa may mo diklag sa hugaw sa imong kulon, no? Importante, kaya the moment you drink your maintenance, God change ang chemistry sa imong kulon. Acidic kayo imong kulon, imong dugo ilabihan ka acidic. No, mao ni importante nga ang atong water intake daghan gyud dag tubig nga ginainom. Kaya ang tubig makatabang pud ni siya aron ang atong dugo mulabnaw. Okay. Another nga pampalabnaw or kaning pampaubos sa atong blood pressure, kaning kayin, no? Ang kayin, this very vital. This very important sa tanang panahon. Kung doon na tayo high blood, tapos gasugod-sugod nagpanakit ang atong wala nga bahin sa atong bukton o ga-develop ta og kaning angina, no? That is symptoms of cardiac arrest, no? Kanang mga ingana nga cases, no? The moment nga takihon ta, panington tang bugnaw, maglisod tag gidhawa, maglisod tag gahanguson ta. So ang atong buhaton kaning kayin ato ning kaunon ngaro, ato ning ngat-ngaton. Kaya the moment nga ang atong respiratory muscle mag-dilate, no? Kay halang man pag-dilate sa imong respiratory muscle, ang imong cardiac muscle ma-influence, no? Kadtong mga deficiency sa oxygen sa imong blood, iya tong i-replenish. Kaya ang atong respiratory muscle iyang ihatag ang abunda nga oxygen para ma-revive ang atong kasing-kasing. Pero kani pwede po ni siya imnon a day, katong siling labuyo, di lang nimo pugon, di lang nimo pusaon. Imo siyang kaunon nga raw, tunlon lang nimo diretso nga murag kapsula nga di na nimo ngat-ngaton, kay makatabang po ni siya sa pagpaubos sa atong blood pressure, no? Katong ako kanina gi-mention, doon na to'y kalabutan sa pag-revive sa kanang atakihon sa kasing-kasing, kanang stroke, no? Doon na to'y kalabutan sa ingato. Okay. Another nga supplement nga mga support, tanglad, no? Ang tanglad is very best para sa pag-thin sa atong blood, no? Neutralize all kind of inflammatory problem. O best blood thinner ang tanglad. Okay. Daghan sa atong mga viewers ang nabenepisyohan ani. O gani, this is just a recap of my presentation. Kay doon ako yung presentation nga walay mga visual. Pero for now, na visual, mao nga ang tanan maka-benefited o ang tanan masabtan gyud nila og ayo ang atong presentation. So of course, na kay charcoal na powder, no? Not all charcoal is intended for medical purposes. Tulo na ka kategory nga charcoal. The first one is ordinary charcoal for grill. The third one is industrial charcoal, and the third one is medical food grade charcoal. Kaning charcoal food grade mao ni siya ang ginagamit for medical purposes, no? The name itself, medical food grade, no? Pwede siyang gamitin for oral, pwedeng gamitin for external, no? Panggamot pwedeng gamitin. So kani nga charcoal, this is high, taas ni siyang standard sa iyang pagbuhat ani, no? So kani nga charcoal, this is fine powdered charcoal, pero kinahanglan ni siya og proper keep-safe para dili siya basta-basta makontaminate sa baho sa environment. No, kabantay mo sa inyong refrigerator pag butangan nimong charcoal, a matter of 30 minutes or 15 minutes, imong ablihan ang ref nga gidepros. Then ma-amaze ka kay mawala ang baho sulod sa refrigerator. Because charcoal is natural absorbent agent. Ang purpose ani para ma-cleanse ang atong kulon o
ang mga toxic gapamilit sa atong organ, especially kung doon na tayo mga maintenance, iyang madiklag ang mga toxic, no? Gapamilit sa imong organ. Okay. So, kani importante nga ato ning ma-address kaning problema sa hypertension. Kay mo resulta ni siya og stroke basta dili nimo siya ma-address as early. Mo resulta ni siya og problem sa pagkabulag, no? Kay maigo naman kag diabetes, diha man magsugod hypertension, diabetes, sunod kidney problem, no? Diha gasugod. Then later on, kung dili na gyud nimo maagapan, mo resulta ni siya og heart failure, no? Mo fail ang imong kasing-kasing. So, for now, this is your interventionist and kami sa field before gakandak ni mga seminars. Pero for now kay na may lockdown because of COVID, gahimo kog mga video presentation aron nga makatabang og daghang nga mga tawo mabenepisyuhan. So, doon na may mga gina-introduce nga mga product sa among mga client. Mao ni ang atong charcoal, okay? So, mao ni ang charcoal. So kani nga book, this is bestseller ni siya nga book sa market. Naadiri sa libro ang mga preparation sa external nga application, no? Ang matambalan sa external is more than 189 illnesses. Ang matambalan, external nga application. Kung medyo alangan ka mo gamit sa oral, sa charcoal, at least na kay alternative na pwede din gamiton sa external. Pero naapoy gamit sa charcoal for oral. Ang matambalan ani sa oral nga application is 69 illnesses ang iyang matambalan sa oral nga application. So, this charcoal, naani siya yung mga kauban ng mga previous, kato akong i-mention kagana, naa siya charcoal nga flaxseed, no? Kani, charcoal flaxseed, kani. Naa siya charcoal nga plain, one pack na charcoal. Kani, this one, dugay ni siya og mga 7 months, no? At least ang imong investment dili siya it's worthwhile nga naa kaani kay sa pakapin pa lang nga mga product nga among introduce bawi na ka kay you could imagine 7 months nimo mahurot kung 5 mo gagamit maka-share pa kaani sa imong silingan nga nagkalibanga silingan nimo nga dunay problem sa mga infection, problem sa allergy, no, magamit niya. Then naa po tay charcoal nga flaxseed, sticky coffee. This one is good for 1 month, no? Kay 1 tablespoon man ang imong dose ani every now and then mo gamit ka. And this one is only half teaspoon, no? Kani nga mong charcoal, naa na siya brand name nga Miracle, no? Miracle charcoal. Plus na pagipataban nga charcoal paste, no? Kaning charcoal paste, no? Kani gwapo kay ni siya nga charcoal, kaning charcoal paste namo. Pwede siya pampagwapa, pangtangtang sa mga talongtong sa panit, pwede gamiton sa mga bukol, mga skin problem, pwede gamiton sa mga cases like reproductive health sa babae, ibutang sa napkin, pwede siya gamiton sa multitasking ni siya kaning charcoal, no? Kaning charcoal. Then napay patabang nga toothpaste, no? Kaning toothpaste. So ang among toothpaste is 100% herbal. So kaning nga toothpaste, gwapo kay nga toothpaste, daghan ga pamalit sa amo nga toothpaste kay kani siya magamit ninyo ni siya kung doon na mo yung mga luas-luas, no? Weak ang inyong gums, no? Gadugo ang inyong gums, mag-toothbrush mo, magamit ninyo ni. And at the same time, kani siya nga toothpaste, ang imong environment yung baba, mula siya until morning, nga dili mo baho ang imong baba, no? Dindot kayo ni siya nga toothpaste, this is purely herbal, no? Mao ni siya ang package, no? Daghan kayo kauban sa package, mao ni siya. Mao ni siya. Okay, you can have this for only 2,998 sa among mga viewers, no? Makapalit mo ana 2,998 and pwede na mo ipadala through LBC, no? Pwede ra pod COD, no? Upon delivery sa kanyo babayaran pagdating ng produkto sa inyo. So thank you very much for watching to our presentation this noontime and may the Lord bless you and hopefully nga mayroon po kayo natutunan sa ating pong presentation ngayong hapon at inyo pong i-share doon sa inyong mga kaibigan yung ating presentation para po sila makabenefited o sila mahatagan sa kapahulayan sa ilang pag-agulo sa ilang mga sakit. Okay, so till next time around, no? So this is your presenter, no other than Dr. Jemel Alboro.